Good day ulit mga ka-learners. Sir Tatay po ulit ito. Start na po tayo sa ating accounting tutorials. Pero bago ang lahat, gusto ko po sanang i-discuss muna sa inyo ang isang mahalagang bagay. Ito ay tungkol sa tinatawag nating business registration. So, alam po natin dyan na marami tayong mga kasamahan dyan na o nagbabalak magtayo ng maliit na negosyo para nang sa ganun sila ay may mapagkakakitaan. Pero kung minsan ay nahihirapan po sila kumuha ng kanilang mga business permits. O kaya nag-ha-hire po sila ng mga consultants para nang sa gano'n hindi na po sila maabala pa. Pero ang suggestion ko po, kahit hindi ho kayo mag-hire ng consultants para sa business registration ay kayang-kaya niyo ho. Ang suggestion ko, kayo na po mismo ang maglakad na niyan nang sa gano'n ay alam niyo kung anong mga pasikot-sikot sa pagkuha ng mga kailangang mga permits para sa ating mga negosyo at kung magkano ang kailangang mga bayaran dito. So, ano dapat muna nating gawin? So, ang una nating gagawin ay establish muna natin kung ano yung exact location or address ng ating business dahil ang ating business address ay ilalagay sa lahat ng registration o permits na kukuhanin natin sa mga ahensya ng pamahalaan. So, pag mayroon ka ng established location, ang una mo nang gagawin ay yung business registration proper na. So, ang una ay kukuha ka ngayon ng DTI permit. So, number one, DTI. Para saan po itong DTI permit na ito? Ito ang permit na kung saan ay nakikita ang inyong permanent business name. So, paano gagawin? Napaka-user-friendly naman ang DTI portal. Mag-log on lang kayo doon, hanapin po ninyo yung site kung saan ay nakalagay ang application for business name. So, atin lang pong tatandaan, kailangan meron kayong 3 name na options. So, at ang nakalagay sa options ninyo ay yung specific na business ninyo. Halimbawa, mayroon kayong laundry business o gusto niyo magtayo ng laundry business. So, kailangan nakalagay yung laundry na word. No? Para hindi kayo ma-reject. So, ganun lang. Mayroon konting babayaran, depende po kung ano yung scope o area na gusto nyong sakupin sa inyong business, kung municipal ba, provincial, or nationwide. So, nagre-range po ang mga business permit fees natin sa DTI from 500, I think, to 1,000 plus. So, yun lang. So, next, pag may DTI permit ka na, mayroon ka ng permanent business name, ang next mong gagawin ay pumunta ka ngayon sa barangay ninyo. Kung saan